Shalom! Shalom sa inyong lahat. Ito naman po tayo ulit na muli natin pagbubulay-bulayan ang banal, buhay at makapangyarihang salita ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At bago nga ang lahat, tayo muna yumukod, pumikit, and let's seek for the presence of the Holy Spirit na mag-intercede for us through prayer. Ondarabahanda yashirabakan, sendarabahanda yashirabarabai, kandarabahanda yashirabahanda yadadahanda rabasendarabai. Hallelujah Yahweh, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. We will always continue to declare that Abba Father is our God, that Jesus is our Lord and Savior, that Jesus is our God and King, that the Holy Spirit that always guide us and teaches us and comforts us, Panginoon, ay kinikilala nga naming Diyos na ang banal na Espiritu, ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at ang aming Panginoong Hesus ay iisang Diyos na aming pananampalatayaan sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ng Pilipinas, ang Diyos ng bansang New Zealand, ang Diyos ng buong mundo at ng buong kalawakan, ay ang Diyos na aming Panginoon na paglilingkuran habang kami nabubuhay. Patuloy naming itataas habang kami nabubuhay ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus. Orabahanda yashibarabay. Ama, iniyukod namin sa iyo ang aming mga kasalanang ginawa. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginawa, Panginoon. Ama, ganun din, Panginoon, hinihingi namin ang kapatawaran na mula sa iyo. Gaya na lamang, Panginoon, ang aming pagpapatawad, Panginoon, sa mga taong nakasakit din sa amin, Panginoon. Ama, sa aming karumihang taglay, sanctify us, Panginoon, with the blood of Lord Jesus. Patuloy mo kami puspusin ng iyong banal na Espiritu. Ama, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito, na muli kami tuturuan mo, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Prepare our hearts and our mind, Panginoon, our spirit, Panginoon. Gawin mo matabang lupa ang aming mga puso, Panginoon. Mangusap ka, maghayag ka, o banal na Espiritu. Orahanda yashibarabay. Ama, itago mo lamang ako sa likod ng iyong krus. Ikaw ang mangusap at magturo sa bawat isa na makapanonood ng video na ito, Panginoon. Maging ako, Panginoon, na magsasalita, Panginoon, ay tuturuan mo nga rin, Panginoon. Anoint me, Panginoon. At ang ibig mo lamang siyang, ang maipangusap ko, ang share ko, Panginoon. Gawin mo lamang akong channel ng blessing mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ama, binabalik ko sa iyong lahat ng luwalhati. Papurit pa sa salamat. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito is magmumula sa 1 Corinthians. Yes, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Basahin ko po sa Tagalog. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso, ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Siguro lahat naman tayo may problema, di ba? Sa mga makakapanood ng video na ito, walang tao sa mundong ibabaw na hindi dumaranas ng problema. Problema sa relasyon ng mag-asawa, problema sa relasyon ng magulang sa anak, ng anak sa magulang, problema sa trabaho, sa mga kabataan, problema sa kanilang pag-aaral, sa mga nagdinegosyo, problema sa kanilang kita, sa mga nagtatrabaho, problema sa kanilang opisina. Minsan, akala natin yung problemang dinaranas natin sa araw-araw, o kinakaharap ngayon, akala natin buong mundo na nakasaklob sa atin. Na akala natin tayo lang dumanas niyon. Na akala natin pinabayaan na tayo. Na wala na tayong kasama kahit yung siguro kamag-anak natin, akala natin hindi na tayo sinasamahan. Na walang gustong tumulong sa atin.
Pero sabi rito sa first part, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Medyo malalim po, pero itong sinabi rito is, yung problema mo na yan, hindi yan dumating sa iyo na hindi tulad na ikaw lang, kundi naranasan din yan ng ibang tao. Hindi lang ikaw nakaranas ng problema na yan sa family, sa negosyo, sa trabaho, sa school. Ibig sabihin po nun, yung problema mo na yan, naranasan na rin yan ng ibang tao. Pero sabi rito, datapwat-tapat ang Diyos. He is faithful. Na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin na higit sa inyong makakaya. Hindi niya kayo susubukin na sa mga problema na yan na hindi niyo kakayanin. Binigyan mo kayo ng pagsubok ng Diyos, pero ang pagsubok na yan is kakayanin nyo. Kaya nakakalungkot, di ba? Yung iba bumibigay na lang. Ang daming paraan nila para dami nilang iniisip para tumawid dun sa problema na yun, para iwasan ang problema na yun. Nakakalungkot nga yung iba, di ba? Alam na natin kung anong end nila. Mahirap mabanggitin dito sa video, di ba? Na ayaw na nilang mabuhay dahil sa problema na yon. May isang story po sa Bible, sa 1 Kings 19:4, si Elijah, a great prophet sa Old Testament. May time doon na hinabol na siya ni Queen Jezebel, kasi si Jezebel, asawa ni King Ahab, hindi nagustuhan may story doon sa chapter 18 about doon sa naglaban-laban yung propeta ni Ahab tsaka yung tsaka si Elijah. Pero para hindi po humaba ang istorya, dahil natalo si Ahab doon, nagsumbong siya kay Jezebel. Si Jezebel masamang reyna yan eh. Balak niyang patayin si Elijah. Siyempre nalugmok si Elijah. Sabi niya sa Panginoon, gusto niya nang mamatay dahil sa problemang yun. Basahin ko po sa 1 King 19:4. Ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay sa isang araw na ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enebro, at siya'y humiling sa ganang kanya'y na siya'y mamatay na sana. At nagsabi, sukat na ngayon, Panginoon, kunin mo ang aking buhay sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga magulang. Hiniling niya sa Panginoon na mamatay na lang siya kasi hindi niya nakaya yung mga trials niya. Sa atin, siguro, lalo na tayo mga adults, pag umarap tayo sa matitinding problema, akala natin yung way lang para makalabas sa problema yun is kamatayan na. Kasi ayaw mo na, akala mo hindi mo na kaya. Pero sinabi ng Panginoon, walang trials na ibinigay sa'yo, di ka sinubukan ng Panginoon sa bagay na hindi mo kayang tiisin. Pero si Elijah, di ba, great prophet yan. Lalo na mga Kristiyano, yung mga hilig magbasa ng Bible, kilala nila si Elijah na. Pero, di ba, dumanas din siya ng ganun. Pero, ano ginawa ng Panginoon? Kasi nakatulog si Elijah eh. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-provide pa rin sa kanya, pinakain pa rin siya. Nag-send ng angel sa kanya, pinakain siya, pinalakas siya. Kahit si Moises, sa Numbers chapter 11 verse 15. Nag-uupsala kasing Israel ng panahon na yun eh. Nung lumabas sila sa Egypto. Sa Numbers 11 verse 15. Sabi rito ni Moises, kung
At kung ako'y ginawa mo ng ganito, ay patayin mo na rin ako. Kasi yung panahon na yun, masyadong yung mga Israelites, ang daming nilang gustong kunin, gusto nilang demanding sila sa pagkain. Gusto nila ng karne, ganyan. Bakit pa daw sila inilabas sa Israel? Ay sa Egypt, yung angka ng Israel yung pinag-uusapan natin na bakit ba daw sila nilabas sa Egypt? Ngayon nagugutom na sila. Di tulad dati sa Egypt, nakakain sila ng sibuyas, ng karne, ng ganun. Sabi, kaya namumroblema si Moises sa ipapakain niya, sabi niya sa Panginoon. Panginoon, ako ba nag-anak sa mga taong to? Tapos, hindi niya nakayang buhatin yung problema, sabi niya. Gusto niya na rin mamatay ni Moises. Kita mo dyan, di ba, mga great character sa Bible, si Moises, si Elijah. Dumanas din yan. Pero, hindi kasagutan ng kamatayan o pagpapakamatay or anumang bagay para labasan o matapos yung hindi mo na maranasan yung problema na yan. Ano mga problema na yan? Hindi sagot ang kamatayan for that. Anong ginawa kay Moises ng Panginoon sa kaangkan ng Israel? Nag-provide pa rin ng Panginoon ng lahat ng kanilang pangangailangan. 40 years pinakain sila, di ba? Hindi sila nagutom. Araw-araw bumubuhos ang mana mula sa langit, di ba? Pinakain din sila ng karne, ng pugo. Hindi sila nauhaw kasi may provided din sila ng tubig. Ang sabi ang alam natin lagi, di ba? Sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam ng lahat niyan, yung Matthew 6:33. Pero may kasunod yun sa 34. Sa Tagalog po, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Ibig sabihin yan, yung problema mo ngayong araw, yan ang una mong atubagin. Yan yung una mong harapin. Huwag mong isipin na yung kinabukasan, sa mga susunod na araw. Dahil, kung mga susunod na araw na yan, yung problema na yan, hayaan mo yung problema na yan na doon mo harapin sa araw na yun. Kasi masyado tayong nag-overthink. Paano kaya sa mga susunod na araw? Kakayanin ko kaya ito? O paano kaya ito? Ganito? Pero sabi sa Matthew 6:34, kaya't huwag niyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Hindi mo kayang i-handle yan pag sasarilihin mo lang. Pabayaan mo lang. Be at peace. Relax lang. Sabi nga kung naririnig natin sa mga kabataan, baby, kalma. Kalma lang. Yung problema na yan, huwag mo nang problemahin kasi problema na yan eh. Pero, huwag mo rin sukuan. Be patient. Pagtiisan mo. Dahil bandang huli, kakayanin mo yan. Kakayanin mo yan. Hindi yan binigay sa'yo ng Panginoon na hindi mo kakayanin. Hindi yan binigay ng Panginoon sa'yo yung trial na yan na dahil gusto ka ng Panginoon na mamatay sa problema na yan. No. Binigay yan ng Panginoon sa'yo ang problema na yan upang maging mas matatag ka. Magkaroon ka ng testimony. Kasi minsan, ito yung problema eh. Laging two-way para paano malagpasan ng problema. Either yung problema na yan, kakaharapin mo na kasama ang Panginoon, or yung problema na yan, kakaharapin mo na sarili mong will. Either sarili mong lakas, o pag sumuko ka na, yun ang other way, which is hindi maganda. Pero pag sinubukan ka na ng Panginoon, tinry ka niya, tapos sumandal ka sa Panginoon,
kumapit ka sa pananampalataya sa Kanya, yung pagtitiis mo sa problema na yan, tapos kumapit ka sa Panginoon, sumandal ka sa Kanya, ibibigay ng Panginoon yung sagot sa problema na yan at ilalabas ka niya dyan sa problema na yan. Yan yung nakalagay din sa last part ng 1 Corinthians 10:13. Sabi doon sa dulo sabi po doon sa dulo is, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin natin ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Sa English, but will with the temptation also make a way to escape. Bibigyan ka ng Panginoon na mailagan yung problema na yan pag siya ang kasama mo. Kasi ang problema na yan, pag sinarili natin, ginawa natin ang paraan sa sarili nating kalakasan, in our own strength, matutuliriw ka talaga, mapupuno ka ng anxiety, madidepress ka, at kung ano-ano nang iniisip mo na way out ng problema na yan. Pero pag ang Panginoong Hesus ang kasama mo, kinaharap mong problema na yan kasama ang Panginoong Hesus, bibigyan ka niya ng kaparaanan na mailagan, na maka-escape sa problema yan. Not through your own strength, not through death, na hiniling ni Moises o ni Elijah nung nagdaan din sila ng mga problema nila, kundi escape na mula sa Panginoon. Bibigyan kanya, i-reveal ng Panginoon ang kaparaanan upang malagpasan mo ang problemang yan. Sabi sa Romans 12:12, rejoicing in hope. Basahin po natin. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatyagain sa panalangin. Dapat, kung may problema ka, puno ka rin ng pag-asa. Hindi pag-asa na mula sa sarili mo, kundi pag-asa na mula sa Panginoong Hesus. Yung pag-asa na yan, na mapupuno ka ng kagalakan. Sabi rito, mga gagalak sa pag-asa, rejoicing in hope. Pag may problema, dapat po, sabi, i-declare mo, I am full of hope, with faith, belief na ang Panginoong Hesus ang siyang magliligtas sa akin, maglalabas sa akin sa problema na ito. And sabi rito sa sumunod sa Romans 12:12, patient in tribulation. Magmatiisin sa kapighatian. Tiisin mo yan. Tiisin mo yan, yung problemang kinakaharap mo. At alam ko, pag sinuko mo ang problema na yan sa paanan ng tuon ng Panginoong Hesus, sa dulo ng pagtitiis mo na yan, nandoon ang kasagutan, ang freedom. Yung bandage na yan, ibibreak ng Panginoon yan, yung chain ng problema, ng karamdaman, ng sakit, ng kalungkutan, ibibreak ng Panginoon yan. He will break the chain for you and He will set you free. At sa last part, sabi doon, continuing instant in prayer. Magmatigagain sa pananalangin. Pag may problema kayo, idaan natin sa panalangin, mga kapatid, brothers and sisters. Walang iba. Wala tayong ibang dapat sasanggunihin, dudulugan, kundi ang Panginoong Hesus. Surrender to the Holy Spirit at ang desire ng heart mo. If you surrender to the Holy Spirit, He will intercede for you. Mga bagay na hindi kayang sambitin ng bibig mo, manalangin tayo in Jesus' mighty name. Lahat na ipinapanalangin mo, na idinadaan mo sa Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus lamang dapat dumadaan ang panalangin at ito'y aabot sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Sabi sa John 16:33, basahin ko po.
Sabi sa John 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinilata ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit lakasan ninyo ang loob. Ngunit lakasan ninyo ang loob at aking dinaig ang sanlibutan. Sa English po, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be good cheer, I have overcome the world. Sabi niya rito, lahat ng sinasabi niya sa atin ay upang magkaroon tayo ng kapayapaan. That's why it is important for us na lagi nating pakinggan ang kanyang salita dahil kapayapaan ang binibigay ng Panginoong Hesus sa atin. Sabi niya rito, sa sanglibutang ito, mayroon kayong kapigatian. Given na yan, na habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, haharap at haharap tayo sa mga problema, sa tribulation, problema sa pamilya, problema sa kamag-anak, problema sa trabaho, problema sa paaralan, problema sa gobyerno, lahat ng yan. Pero, sabi niya, sa English, maganda to eh, but be of good cheer, I have overcome the world. Sa Tagalog, lakasan ninyo ang loob nyo, sapagkat aking dinaig ang sanlibutan. Na-overcome na ng Panginoong Hesus ang mundo. So we should be in peace. Dapat secured tayo. Kung alam natin ang Panginoong Hesus ay nasa puso natin. Dapat puno tayo ng kapayapaan. Hindi tayo natatakot. Matatakot ka ba na wala kang ipapakain sa anak mo o wala kang babayad sa tuition? Kung alam mo sa puso mo, kasama mo ang Panginoong Hesus, kung alam mo sa puso mo na hindi niya gugutumin ang anak mo, na hindi niya hahayaang hindi makapag-aral ang anak mo. Matatakot ka ba pag na malulugi ang negosyo mo dahil walang wala pumapasok na customer sa mga negosyo mo? No, di ba? Kasi alam mo sa puso mo, kasama mo ang Panginoong Hesus at hindi niya pababayaan ang negosyo mo. Matatakot ka ba na mawalan ka ng trabaho? No, di ba? Kung kasama mo ang Panginoong Hesus sa puso mo dahil puno ka ng kapayapaan. Kung dumating man yun, ang mga problema na yun, magpapatalo ka ba sa problema ngayon kung alam mong kasama mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo? For He is the Prince of Peace. Sabi nga sa Isaiah 9:6, di ba? May isang bata na papangalanan siyang prinsipe ng kapayapaan. Problema lang yan. Kung ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang Panginoong Hesus, kasama ang banal na Espiritu, ay nilikha ang langit at ang lupa. Ano pa kaya yung problema mo na yan na kinakaharap na hindi niya kayang tanggalin? May karamdaman ka? May sakit ka? Sa puso? Or sa tiyan mo? O may panlalabang mata mo? Hindi ka na makalakad? May sakit ka sa balat? May cancer? Problemang pangkalusugan yan, di ba? Pero if you surrender that illness to Jehovah Rapha, our Lord Jesus, our great healer, ang Panginoong Hesus, di ba? Kung binabasa niyo po sa first part ng New Testament, may bulag na binigyan ng paningin, may lumpo na pinalakad, may mga taong may ketong na kanyang pinakinis ang balat, maraming may sakit ang kanyang pinagaling. Pag yung
naaniba ng mga masasamang espiritu ay kanyang pinalaya. Ano pa kaya ang karamdaman na yan? Ibibigay niya ang kasagutan, ang kagalingan sa problema na iyan. Sabi niya, hindi kayo tumatanggap kasi hindi kayo humihiling. At kung humiling kayo, manalangin kayo sa pangalan ko, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi natin nare-receive yung kasagutan sa ating mga problema kasi hindi tayo humihingi sa Kanya. At kung humingi tayo sa Kanya, we must pray in Jesus' mighty name. Sabi niya, there is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is answer in the name of Jesus. And Christ is always the answer. Christ is only the answer. Christ is the answer sa lahat ng ating problema. Hindi ang ating sariling kalakasan, hindi ang sariling kaalaman natin, hindi ang sariling strength natin, kundi hindi ang way of death ang kasagutan sa ating mga problema, kundi Christ is the only answer sa lahat ng ating problema at tayo kanyang palalayain. At kung ikaw ay may problema na dinaraanan sa araw na ito, kung ikaw ay may kabigatan, sabi niya ng Panginoon, come to me, all of you who are tired and heavily laden. Diba? At ibibigay niya sa inyo ang kapayapaan, kagaanan, kagalingan sa lahat. At kung nangusap ang Panginoong Hesus sa inyo through this exhortation, I invite you na samahan ako sa panalangin na ito. First, follow after me, and then after that, I will say kung ako na lamang ang mananalangin. Ating pong iyakod ang ating mga ulo, ipikit ang ating mga mata, and surrender and seek for the presence of God. Orabahan, Sharabakan, Rabahan, Dayasin, Darabay, Yababarabashibakan, Dasin, Rabahim, Babashim, Barabay. O Jehovah Shalom, Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng nangangamba. Prince of Peace, Panginoong Hesus. We pray, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga nakikinig sa video na ito, na dumaraan, Panginoon, sa matinding kabigatan sa kanilang buhay, kung may dinaranas silang matinding karamdaman, Panginoon, kung mayroon sila, Panginoon, dinaranas sa kanilang trabaho na kabigatan, kung may dinaranas sila, Panginoon, sa kanilang sambahayan, sa relasyon na maaaring nasa bingit ng pagkakasira, Panginoon. Kung ang mga bata, Panginoon, maaaring nakapanood ng video na ito, estudyante, Panginoon, na nakararanas, Panginoon, ng kabigatan sa kanilang pag-aaral. Ama, I pray, Panginoon, ang kalayaan sa kanilang mga problema in Jesus' mighty name. Sa mga kapatid ko na may sakit, Panginoon, I pray, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makalaya. I invite you, mga kapatid ko, to follow after me in this prayer. Panginoong Hesus, alam namin na hindi namin kakayanin ang mga problemang aming kinakaharap. Kung aming gagamitin lamang ang sarili naming kalakasan, ay hindi nga namin ito, Panginoon, malalagpasan. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, kung sinusubukan naming sagutin ang aming mga problema sa sarili naming kalakasan. Sanctify us, Panginoon, ng iyong dugo na tumigis mula sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, sa araw na ito, tinatanggap pa namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At mula sa araw na ito, humarap man kami sa mga problema sa araw-araw,
Alam namin na nandyan ka upang itawid kami sa mga pagsubok na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging followers mo, na maging servant mo, Panginoon, sa iyong ministeryo, Panginoon. Aba, Father, inaalay namin sa iyo ang lahat ng aming buhay. Inilalagay namin sa paanan ng iyong trono, Panginoon, ang lahat ng aming kabigatan. At inihiling namin, Panginoon, ang kasagutan, ang kapayapaan, Panginoon, ang kalayaan mula sa mga problemang ito. Ikaw ang maghari sa aming buhay. Pumasok ka, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Aba, Father, salamat muli, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na ito, Panginoon, na yung salita, Panginoon, ay naihayag sa amin, Panginoon, na walang problema na hindi namin kayang lagpasan, na walang problema hindi namin kayang pagtiisan kung ikaw ang aming kasama at siya magliligtas at magpapalaya sa amin sa mga problemang ito. Ama, sa mga nakikinig, Panginoon, sa video ito, I pray, Panginoon, sa mga desires ng kanilang ng kanilang puso, Panginoon, sa kabigatan, sa problema, Panginoon, na kanilang kinakaharap, Panginoon. I pray for them, Panginoon. Anumang karamdaman na meron sila, I rebuke it in Jesus' mighty name. Cancer, sakit sa puso, Panginoon, sa baga, Panginoon, sa mata, Panginoon, sa kasakasuhan, sa balat, Panginoon. I rebuke it in Jesus' mighty name. Healing be upon them in Jesus' mighty name. Sa mga kapatid ko na kapanampalataya ko, Panginoon, na naghahanap ng trabaho o makayos na negosyo, Panginoon, Ama, bigyan mo sila, Panginoon, ng kasagutan sa problema nila, Panginoon. Financially provide for them, Panginoon. Oh, hallelujah. Sa mga pamilya, Panginoon, na nagbabadyang mawasak, Panginoon. Ama, ialis mo sila, Panginoon, sa problemang ito, Panginoon. Unite them, Panginoon. Punuin mo sila ng iyong presensya, Panginoon. Ikaw ang maghari sa kalagitnaan ng kanilang sambahayan at buuin mo, Panginoon, ang mga sambahayan na nagbabadyang masira, mga Panginoon. Sa mga estudyante, Panginoon, na nahihirapan sa pag-aaral, ang mga kabataan na may problema, Panginoon, hindi nila kaya, Panginoon, banggitin sa kanilang mga magulang. Ama, palayain mo mga batang ito sa mga problemang ito, Panginoon. Iparanas mo, Panginoon, sa mga batang ito, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, ng pag-ibig na mula sa iyo, Panginoon. Na kung hindi man nila kayang sabihin, Panginoon, sa kanilang mga magulang ang problema nila, Panginoon, na sila, Panginoon, na matuto, Panginoon, manalangin, dumulog sa iyo, Panginoon, dahil, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, mahal mo mga batang ito, Panginoon. Dahil ikaw may sabi, Panginoon, na sa mga batang ito, Panginoon, ang kaharian ng Diyos, Panginoon. Ama, I pray freedom, Panginoon, I pray love, Panginoon, I pray peace, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na humaharap, Panginoon, ng problema, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, sa sandaling ito, Panginoon. Hallelujah. Ama, alam ko, Panginoon, bibigay mong kalayaan, kapayapaan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Alam ko, Panginoon, itatawid mo, Panginoon, aalisin mo, Panginoon, ang chains, Panginoon, ng problems, Panginoon, na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. At ito'y, Panginoon, ang magiging great testimony, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. At masishare namin sa aming kapwa na ang mga dating kinaharap namin problema ay ikaw ang nagpalaya sa amin, Panginoon. Ama, salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Alam ko, Panginoon, binigay mo ng kapayapaan, ang kalayaan sa mga problema ito, Panginoon, sa mga nakapanood ng video na ito, Panginoon. Ama, binabalik namin sa iyo ang lahat ng luwalhati, papuri, pasasalamat, in Jesus' mighty name, our God and Savior. Amen and Amen. Bye-bye sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Shalom, shalom. God bless you all. Bye.